Time naman kita makapamalandong sa pulong sa Ginoo. Mabasa kita di sa isa ka bersikulo ang magkita sa Proverbs 19 verse number 8. Proverbs 19 verse 8. He that getteth wisdom loveth his own soul. He that keepeth understanding shall find good. Makatilingala nga bersikulo ini, no? Nga hambal sa belang kasulatan, he that getteth wisdom loveth his own soul. Ang nagaangkon sang kaalam, nagahigugma sa iyang kalag. Ang pahigugma sa aton kalag, no? Loving your own soul. Mangayot sa Ginoo sang dugang pagpakamayo. Mga moyo kita. Ginoo, salamat gid sini nga hapon naman. Nga makapamalandong kami isang pulong nimo, kabay pa nga maintindihan ini sa amon nga pangunauna at ipusoon, ini mga pulong, inahambal sa mga kasulatan. Kung paano kami maghigugma sa amon kalag. Ngayon natugan namo ini sa ngalan ni Jesus. Amen. Isa ka peculiar nga paghambal diri ni Solomon, yang angkon sang kaalam, nagahigugma sang iya kagulingon ng kalag. Hindi ba naghambal man siya Apostol Pablo na nag-warning sa aton sa 2 Corinthians chapter 3 or 2 Corinthians, 2 Timothy chapter 3. May basahon ako diri, no? Hindi lang kay pag-memorize sa 2 hambal ko? 2 Timothy. Doon ang galamada kita na. 2 Timothy chapter 3, verse 1 kag verse 2. This know also that in the latter days, or in the last days, perilous times shall come. And what's the verse number 2? For men shall be lovers of their own selves. Lover of their own selves. Hindi ayan ng konflikto sa ginahambal sa Proverbs. Ang nagigugma, ang nagaangkon sa kaalam, nagigugma ang kalag niya. Di karoon nag-warning diri, ang mga tao sininguling mga panahon will be lovers of their own selves. Well, I think, may aran tawag naton nga right way and a wrong way. No? Right way to love your own self and a right way and a wrong way to love your own self. May sala man nga pamaagi, paghigugma sa kagulingon, may insakto man niya pamaagi nga magigugma, higugma sa iyong kagulingon. And actually, kamalida, their own selves, but this one, your own soul, imong kalag. Nabalaan man ninyo, nga aton kalag, muna siya ang sentro sa aton nga panguna-una, no? Interrelated siya sa aton nga balatyagon, no? Aton emotion, aton nga paghigugma, aton nga pagpangakig, aton nga pagdumot, aton nga pagpangasubo. Kalag na among naga-express sina. So, ang kalag naton, kung ginihigugma naton ini, pinsaron tabla, no? Just think about this for a moment. Nga, naghahambal ng Biblia that we love Him because He first loved us. Ginihigugma naton siya, si Jesus, kaya una siyang ginihigugma sa aton. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Romans 5:8, but God commendeth His love toward us. Ano ang aras sa aton? Nga higugmaon kita sang Dios. Ano ang aras sa aton nga pahayag sang Ginoong pahigugma niya sa aton? Let's think about that, no? Wala sang aras sa aton nga takos higugmaon sang Dios. But ginigugma kita sang Dios bangod sang kabilyanan sa aton kalag. Because ang aton kalag is so precious in the sight of God. Tiyan mo na, kung ang kalag mo, kung ginigugma mo, matuo ka, mabaton ka sa kapatawaran sang imo mga sala. Sala sa imong kalag, espiritu, lawas. Kung batuno mo si Jesus, no? Kapahayag lamang na nga ginigugma mong kalag mo. What shall a profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Di ano ang pagigugma sa kalag ta? Well, number one,
Kung ginigugma mo imong kalag, ginigugma mo ang imong relasyon sa Ginoo. Munang ba niya, he that getteth wisdom, loveth his own soul. Kung ginigugma mo ang imong kalag, pangita ka, nagaangkon ka sang kaalam, gagang kaalam ngay na mo si Ginisus, kang kaalam kay Ginisus na tago, ang tanan nga kaalam, ihibalo kag paghangop. Mabasa mo na, Colossians chapter 1. So una siguro nga himo naton kung kita matuod nagahigugma sa aton kalag is to maintain our good relationship with our Lord, no? Sa aton Ginoo. Ang mga tao, silang di Apostle Paul dito sa 2 Timothy chapter 3, they love the praise of men more than the praise of God. Tikunin mo ya ang imo nga na higugma mong kalag mo, so una tanan ang imong relasyon sa Dios. Hindi mo na pwedeng pabayaan lang. Nga magbugnaw ang imong paghigugma sa Ginoo. Pag magtahaw ang imong paghigugma sa pulong niya. Muna importante gid no nga may ara kang personal nga pagpangamuyo, pagpamalandong, pagpakalinong, no? Nga ginapanumdum mo da, sa imong tibos ang kugulingon, pamalandong ka, sa mga butang, nga ginimo sang Diyos imong kabuhi. Munang una, hindi mo na pag-neglect. Kung matuo, ginigugma mong kalag mo, gina-maintain mo ang maayong relasyon sa imong kalag sa Ginoo. Ikadua, kung ikaw married, ang imong relasyon sa imong spouse, sa imong bana, o kung sa imong asawa, nga aman. Kaya man hambal sa balang sulatan diri sa Ephesians 5:28. Bisan pa sa Genesis 2:24 nga naghambal sa una pa da, a man leave his father and mother, ti siya dan sino tatay kag nanay niya biyaan niya. Kaya ba man siya, pero amo nang unang ginhambal sang Dios nga bayaan sang lalaki ang amay kag iloy kag mag-upod sa asawa kag sila mangin isa ka unod. So isa ka unod nila, pamabatian man naman ito na, no? They have one body, one spirit, one soul. Mag-isa ang ilang kalag. Dito sa Ephesians chapter 5, sa may verse number 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Di kumato, ginigugma mo, kagulingon mo, ginigugma mo man ang spouse mo. Wala mo siya nigugma, busin mo, wala mo higugma ang kagulingon Kung ano paghigugma mo, kagulingon mo, ano pag-atipan mo, kagulingon, you take care also of your spouse. So muna ang paghigugma sa kalag mo. Ginigugma mo kalag mo, ginigugma mo lawas mo, higugma mo man siya, isa na ka mo. You are one body, you are one soul, and one spirit in the sight of God. But distinct personality. Siguro kung anong gusto mo da. Siyempre, pamaguton mo man siya, ano man gusto niya. Hindi bla mo na, no? You take care of your spouse. If you love your soul, if you love your body, hindi kayo mong kagulingon, tindiron mo, hindi na kayo mo lang kagulingon ang i-demand mong atindiron ka. Dapat itindiron mo man siya. Hindi kayo ikaw lang pero ang timplahan niya, ikaw ang timpla sa iya, sa tilimplahon dyan. Ikaw ang luto para sa iya. Nabatihan ko na ang wali ni Idlapis, buka namin, ang wali niya mo. Ang mag-asawa, gabuligay na. That's why ang tawag sa Bible nga, helpmate. Hindi ba siningon kay ang asawa mo to, halimbawa, trabaho sa gwa. May trabaho siya, pulik sa balay niyo, siya pagit maluto, siya pagit maninda, siya pagit mahimos tapos ang kaon. Si kaya ba na, tanga ka lang na, magsugo-sugo ka lang na. That is not being a helpmate. Sa isa-isa. You don't love your body, you don't love your soul, kung ang imo lang kagulingon na tinder mo, kung sa aton pa. So, he that loveth his own soul, loveth also, iniya para sa mga
married. Ano bagay? There is Ephesians 5:29. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Ikadua diri, o tatlo na kain eh. Kung ginugugma mong kalag mo, ginugugma mo ang lawas mo. O nahambaya dra, sila niya, way mansing tao, nga nagudumot, sung kagulingon niya nga unod. Kundi nga gina-nourish yan eh, gina-cherish niya. Yan nga ginasagod, kag yan nga gina-cherish, no? Ginaisip, importante, kag precious, ang part sa iyang lawas. Lawas ni mo, no? As an individual. So kung ginugugma mo yung kalag, ang relasyon mo sa mga malawas, ginatipan man mo ini, gina-nurture ni mo, gina-promote ni mo ang growth sini. Ginakabig mo nga, importante ini. Kag, ini sa tubangan sang Diyos. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Sumunang ni mo sang Diyos, atong kaginigugma niya kita. Now, ang katapusan diri, your relationship with God, your relationship with your spouse, your relationship with your body. If you love your own soul, ay mulawas, atipan mo na, no? Huwag mo na nababayaan. Huwag mo na ginapatarasakan lang, gina-abusaran. O may mga tao abusaran lawas nila. May mga tao ma-request, pangamayuan, si so-in-so ni, kaya nagmasakit, kaya nagtigumatayon, nga how? Ano ang problema? Di kay tungod sa inom, kag sa panigarilyo, kag pulaw. Tinga pangamayuan mo, tiyo mo na, kay gusto sa mga matay. Mga inahimo yan na, kaya mo nang gusto niya, ang resulta, hindi maayo. Doon nabudayan ko siya mga pangamuyo sa mga tao nga sa una, ay mga sila nagtipig, nag-take care sa ilang lawas. Hindi ba? Of course, mga atipan sa lawas mo, masakit ka man gapons na. Pero ang Bible gambal, you nourish and you cherish your own body if you love your own soul. And then last, your relationship with your brethren. Kung higugma mo ang imong kalag, ginatadlong man ang imong relasyon sa imong mga kauturan. Meaning, sa mga kauturan with like-mindedness. Mga utod mo sa Ginoo bala nga isa ka mo sing pangunahuna. Hindi man ang tanan, way matanong sugo sa Dios ang tanan nga mga Kristiyano ni gugmaon tadi kag tatahon tang paralalangay. No? Sila ni Apostol Paul, sila niya you do good to all men. Pero supo niya, no? Especially to those in the household of faith. Isa ka mo kapanimalay sa pagtuo, isa ka mo kapanimalay, a family church, isa ka mo kamo niya ang una. Nga maghigugmaan ay, ka maghimo sa maayong butang sa isa kung ginigugma mo ang kalag mo, ang ginahimo mo na sa imo isi katao. Kung ginadumtan mo ang kalag mo, busilingon, ginahimo mong malain para sa iban. Because imong gintanom o mo man imong anihon. Way man tanan balan sa Dios nga ang tanan nga mga missionaries, tanang pastor, kadto ka higugmaon, kaangay sa paghigugmata sa aton nga fellow brethren sa church. Way tanan na, no? Do ka angay malana sa imong panimalay, tatay, nanay, kabataan, dira una nga magaluntad ang Kristohanon nga panimalay paghigugmaanay. Nga panang latas ka itong is panimalay sa iban, dito kayo mo nga nag-ayo-ayo sa mga katigulangan sa mga tao to, nga hindi ka maayos imong panimalay. Sa mga nga bagay, ang Kristohanon, sila niya, do good unto all men, but especially unto the household of faith. Ang mismo, ang upod mo sa inyong simbahan, da mo himuan sa maayo. Da ka mangin maayo. Kung ginigugma mo ang kalag. Notice si David kag si Jonathan. At hagin ang basang Biblia. Ano ang balya? Jonathan loved David as his own soul. So, dira mo makita, ang tawag, ang hambal sa Diyos, pagigugma mo sa imong kalag, pagigugma mo mana sa imong utod. Ang ilang friendship, ang nagpalutunga dira, ang pagigugma niya sa iyong kalag. Ang grabe ang pagigugma sa kalag niya, naging pautuas niya sa iyang friend.
nga si David. So ginigugma mo walay mo kuglingon. So buong ang ginahambal ni Apostle Paul sa 2 Timothy 3 verse 2, you love your own self, meaning imo lang tanang kaglingon, imo lang kaglingon. This is different from loving your own soul. Your own self is different because self is selfishness. If you love your own self, but you are selfish. But if you love your own soul, is different. Lain man na yan. Love your own soul. Ginambal na Proverbs 19 verse 8. Hindi kay love your own self because that will lead you to selfishness. Pagbantayan na aton nga relasyon sa Dios, sa aton nga spouse, sa aton nga mga brethren, kag yung pagigugma mo, yung kagalingon. Kung matuoy nga higugma mo, imong kalag. You get wisdom and understanding. Ginoo, salamat gid sa mga pulong hatag mo sa ama. Bay pang ikaw Ginoo pagkamaayo sini sa mga kabuhi. Nga ni Ginoo Jesus. Amen.